Tapos umaasa lang tayo sa active income natin. So active income meaning kumikita lang tayo no, sa trabaho natin. So in-exchange natin yung oras natin. So, I'm Engineer Jihad Capistrano. So, isa registered electronics and communications engineer. So, yung dati kong work as a network engineer, no? So, doon ako tumagal sa work ko. So, maganda yung work ko. Yung problema lang doon, no? Yung time, wala akong oras, no? Sa anak ko, no? So, puro, kasi nasa IT industry siya. So, kailangan laging nag-aaral para updated. So, puro lang talaga trabaho. So, nakapag-ipon naman ako dati. Pero ang problema, no, yung ano din, yung nakita ko yung sa savings account ko, ang liit lang ng interest, no, sa bangko. So, naghanap ako, saan ko ba pwedeng ilagay yung pera ko na mas mataas yung interest, tas kikita no na mas malaki. So, naghanap ako ng mga seminar na pwede akong umattend. So, nag-attend ako ng may bayad no na seminar, financial coaching event nung November. So, isa yung IMG sa nag-talk no, nag-present. So, marami nag-talk doon about real estate, about investing no. So, nagustuhan ko yung sa IMG kasi total solution siya no, total financial solution. So, pag-usapan natin yan mamaya. So, sino ba si IMG? So, International Marketing Group. So, ang mission is to help create wealth for families, to make a difference for families so there will be no family left behind. So, ang ganda ng mission no na matulungan talaga no ng bawat Pilipino no na kumita. No? So, sa ibang company, wala namang mission no na payamanin ka ng kumpanya. So, usually, yung mga employer lang, yung may-ari ng kumpanya, yung mayaman. So, unique si IMG kasi tutulungan talaga tayo no, na paano i-manage yung finances natin. So, ang vision is to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. So, ang ganda ng vision na dati kasi yung mayaman lang yung may access no sa information. So, sila lang yung nakapag-invest. So yung yung masa karamihan so walang access no doon sa information. So through IMG nagkaroon ng access no doon sa information tapos i-apply natin yung natutunan natin. So ang ganda ng mission and vision ni IMG. So kapag member na tayo ng IMG, ito yung mga magkaroon tayo ng access no sa major providers no. So pag naging member tayo, so may direct access tayo dito sa mga partners no ni IMG. So bakit ba kailangan natin ng financial education at gawin ang financial literacy, no? So tanungin natin sarili kung bakit ba kailangan, no? Look at some changes in our financial culture so which most people fail to recognize, no? So nagbabago talaga no yung rule of money, no? So dati, yung mga lolo natin, no? Mga lola. So, kumikita sila sa savings nila. So, malaki pa yung interest dati. So, ngayon, ang liit na lang ang binibigay na interest no, ng bangko. So, kailangan natin ng investment vehicle no, na mas mataas dun sa inflation no, para kumita at dilugi no, yung pera natin. So, nagbabago yung rule of money. Then, people live longer today. No? So, we need to have a lots of money or else we live a long life of financial distress. So, yung mga tao ngayon, no, mahaba na talaga yung buhay. So, mas kailangan natin ng income, no, lalo na pagtanda natin kasi doon na lumalabas yung mga sakit, no. Kung kailan tumanda tayo, so doon na lumabas yung sakit, so wala na tayong trabaho, so kailangan paghandaan natin yan. So, skyrocketing cost of living, no? So, tumataas talaga yung cost of living natin, no? So, every year, tumataas talaga yung prices. Then, people spend faster today, no? So, mabilis na lang gumastos ngayon sa mga kabataan ngayon, no? So, nakatutok na lahat sa gadgets, no? So, yung iba, mahilig na bumili ng mga milk tea. So, dati, naglalaro sa lang sa kalye lang no. So iba na talaga yung ano ngayon.
no, yung yung generation, no, ngayon. So everything is changing around, so except for our mindset, no, and financial strategy. So kailangan baguhin din natin yung mindset natin and strategy, no, para ma-solve natin yung mga problema. So dati, so kaya na kahit isang source of income lang, so enough na, no, sa family. So pero ngayon, yung iba dalawang trabaho na, no, dalawa tatlong trabaho na, para lalo na mga OFW, no, ang dami na talagang di na kaya yung isang trabaho. So para may padala lang sa pamilya, no. So before, OFWs are surely wealthy. So dati pag nag-abroad ka, so mayaman talaga, no. So ngayon iba na, no. Kahit OFW ka, so nahirapan pa rin, no. Hindi siya sure na kapag nag-abroad ka, marami ka ng pera. So hindi na siya, iba na yung panahon ngayon. So before, a parent could raise 12 children. Today, the children cannot take care of their parents. So dati paramihan ng anak. So dati, kawawa ka kung isa lang anak mo, so paramihan. So ngayon, mahirap na, no? So kahit marami kang anak, di pa rin tayo asa sa anak natin kasi may kanya-kanyang pamilya na yon. So mahirap yun na pagpasapasahan tayo ng mga anak natin. So we need financial education. So yung una is X-curve concept, no? So yung X-curve concept, dalawang line lang, may money line tayo. So yung red is responsibility line. So habang bata tayo, no? So maliit lang yung savings natin. Tapos umaasa lang tayo sa active income natin. So active income meaning kumikita lang tayo, no, sa trabaho natin. So in-exchange natin yung oras natin, na i-exchange natin yung oras natin para kumita. So pag tumigil tayo sa pagtatrabaho, so wala na tayong kikitain. No, so yan yung active income. So dalawang if sa buhay, no? What if we die too soon? So dito maliit lang yung savings natin, no? So kailangan natin ng insurance, lalo na dito sa part nito, kung dito ka stage, no, ng buhay mo. So maliit lang yung sahod mo, maliit lang yung savings mo, tapos may nangyari sa breadwinner. So dito mas kailangan natin ng protection, no, para yun yung tutuloy na pag nawala tayo, so may pera or cash, no, na makukuha yung family natin. So another if is, what if we live too long? So kaya pag tumanda tayo, wala tayong trabaho, no? Wala na tayong income, so nag-retirement years natin. So kailangan pa rin natin ng pagkain, ng shelter, clothing, no? Lalo na sa health. So doon na lalabas yung mga sakit natin, pagtanda natin. So kailangan natin ng investment, no? So passive income. So kahit retired na tayo, so meron pa rin tayong pumapasok na income through our investment. So money, passive income, money work for you, no? So kahit hindi ka nagtatrabaho, so yung pera naman nagtatrabaho para sa iyo. So kaya habang binibuild natin yung savings natin, yung wealth natin, so bumababa din yung responsibility line natin, no? So kung may niloan tayong mga sasakyan or bahay, so dapat bayad na yan, no? Dito. Kung for example, may anak tayo, no, na nag-aaral, nag-college, so dapat sa dito na part, no, graduate na yung anak natin, so ma-zero out na yung responsibility, no. So next is we need emergency funds, no. So kukunin natin pag nagkasakit tayo, so kailangan natin ng healthcare, no. So meron tayong short term, meron tayong long term healthcare. So pagsabay siya, total solution talaga siya, no. So complete siya. Kasi anytime pwede tayong kukunin, so may protection tayo. So dito expected na meron na tayong big savings, no. Pagtanda natin, so may savings na tayo, may passive income tayo dito. So how do we make money work for us, no? So
para mapabilis natin yung money line natin, mapataas, so kailangan aralin natin how money works, no? The rule of 7 to the power of compounding interest. So, ito noon, nung college ako, nag-aaral ako, so yung pagdating ng mga third year, fourth year, so puro talaga computation, no, yung subjects namin. So hindi to tinuro, no, sa na nag-college ako. So nalaman ko lang to sa IMG lang din, no, kung paano ba, no, magtrabaho yung pera, no? Paano ba pabilisin, no? So sa school natin dito tuturo na para ano tayo kumita, paano mapabilis yung investment natin. So through this concept, no, malalaman natin na kung kailan magdo-double yung pera natin. So simple lang pala, 72 divide lang ng interest rate, no? For example, sa bangko, less than 1% lang, no? Para madali lang siya ma-compute, so 1%, so 72 years. So kung may 10,000 ka, para mag-double yung pera mo, maging 20,000, so mag-aantay ka pa ng 72 years. So di na natin maantay, no, yung 72 years. So kailangan maghanap tayo ng investment vehicle na mas mataas, no, mas mabilis na mag-double yung pera natin. So for example dito, at 4%, so money doubles every 18 years. No, so at the age of 29, 100,000. So pag every 18 years nagdo-double, naging 200, naging 400. So at the age of 65, naging 400,000 pesos. So what if nakahanap ka ng mas mataas, 8%? So mas mabilis mag-double every 9 years naman, no? So at the age of 29, pareho 100,000. So 1.6 million. So kung mas nakahanap ka pa ng 12%, so every 6 years magdo-double yung pera. So at the age of 29, 100,000. So mas mabilis na siya, no? So 29, 35 years old, naging 200. So at 65 years old, 6.4 million. So ang layo ng difference, 16 times dito, then 4 times. So may yaman, alam nila, no? Dahil alam nila itong information na to, so doon sila nag-invest, no, sa mataas na interest, no? Mas mabilis mag-double yung pera nila. So yung mga lolo nila, mga lola, so na alam nila na mas maaga, so napasa nila sa mga anak nila, mga apo. So ang layo na, di mo na mahabol yon. Kasi na alam na ng mga lola nila. So dapat tayo, di tayo naturuan, no, ng parents natin ito. So dapat sa atin magsimula, no? Makat yung poverty, sa atin magsimula yung information, ma-apply natin, then maturuan din natin mga anak natin, mga kaibigan. Kasi ang laki nang nawawala sa atin, no, pag di natin na-share, no, na information na to. How much money you can save, no, to achieve your goals. So yung goal mo, no, kung may goal ka na magkaroon ng 1 million, no, almost 1 million. So magsisave ka lang pala ng 2,000 monthly, no, at 12%. So almost 1M na siya at 15 years. So 15 years ka lang, 2,000 monthly. So almost 1M na. So kung gusto mo naman mas mabilis, no, kung gusto mo mas bilis, gusto mo 5 years lang at 5 years kailan meron akong at least 1M. So taasan mo yung investment mo. Gagawin mo siyang 15,000 monthly. So at the end of 5 years, kung ininvest mo siya sa 12%, so meron ka ng 1.2, no, million. So taasan mo lang talaga kung gusto mo mas mabilis, no? So kung nagsimula ka late na, so kailangan habulin mo siya, no?